Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon muli sa Key Motors Las Piñas in front of Metro Mall dahil nandito yung pinakabagong version ni Sniper 155 2024. Mas pumogi at mas naging racetrack look yung kanyang design. Ano kaya ang nabago? Tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors para dito sa motor na to. Sniper 2024, itong pinakabago. Cyan metallic na ito lang yung may kulay orange na mags. Meron din tayong kulay blue at saka matte black. Dito muna tayo sa kanyang gulong guys. Wala namang pinagbago sa kanyang size. Meron pa rin tong 9080 by 17 na size at ang ating brand ay Maxxis. Makikita natin dito yung kanyang mags ay galing sa 2022-2023 na power gray. Hindi na nila tinanggal yung ganitong kulay kasi super eye-catchy niya, lalo na't wala namang ganitong stock na gulong na nilalabas ng mga ibang brand. Only from 150cc category na Sniper 155, siya lang yung may gulong na ganitong kulay. Meron din naman akong napansin dito na medyo nag-iba. Ito makikita natin ang kanyang fender. Mas naging more aerodynamic yung kanyang design kasi meron na ditong paumbok at parang nakayakap masyado dito sa kanyang gulong. Pagsipat naman natin dito ay sa tingin natin kung magpapalit ka ng mas matabang gulong ay pwede pa kasi medyo maluwang pa yung clearance niya on both sides. Decals naman natin sa kanyang fender ay ito ang kanyang Yamaha dito. Napakaganda rin nung pagkaka-finish nung kanyang fender or nung kanyang paint job sa kanyang whole body dahil super kintab. Para na siyang naka-ceramic coating. Suspension naman natin, meron pa rin tayo ditong telescopic fork at finish nung kanyang paint job ay kulay matte black with the combination of single pot caliper na kulay gold. Ayan. Parang aftermarket na rin yung kanyang caliper dito sa harapan. Yung disc niya maraming butas. Reason behind ay dyan papasok yung mga buhangin at ang iba pang effect niya ay mas malamig yung disc mo. Akit naman tayo guys dito sa kanyang harapan. Ayan, super sungit na rin niya. Mas humaba nga lang dito yung fairings niya dito. Ang iba nating makikita dito, ito, yung sniper pa rin dito, only sa left side natin makikita. Papansin din natin yung kanyang daytime running light dito, may mga nakatayo na rin or stripes sa kanyang loob. Siyempre, mas aggressive rin yung kanyang mukha kasi may pointed na end na siya dyan sa kanyang harapan. Yan yung kanyang itsura. Super aggressive. At dito naman, ang itsura niya sa kanyang side. Poging-pogi pa rin. At ang napansin natin dito ay ito. Itong umbok niya dito. Ito yung nadagdag sa kanya. Tingnan nyo. Ayan. Mas maumbok na siya kaysa sa mga dating sniper na lumabas. May paumbok na siya dito. Yung kanyang itsura ay mas naging brusco. Other decals na makikita natin dito ay itong kanyang assist and sleeper clutch. Sa mga underbone category na 150cc, ito lang yung may assist and sleeper clutch. Karaniwan ay sa mga big bike lang ni Yamaha nakakabit. Pero ano naman ang gamit ng assist and sleeper clutch? Pag nasobrahan mo yung bawas dun sa kanyang clutch ay hindi sobrang lakas yung drag. Halimbawa, nasa 4th gear ka, dapat magdadagdag ka dahil binibilisan mo ay nabawasan mo ng isa, naging 3rd gear ka, hindi ganun kalakas yung dragging ng makina. Dito naman sa kabila ay meron siyang liquid-cooled na decals. Okay na si Sniper 155 na pang long ride kasi liquid-cooled na at ito pa yung maganda sa kanya, naka-diesel engine siya. Ibig sabihin, yung kanyang makina ay mas may advantage dun sa ibang makina ng mga 155 or underbone ngayon sa market dahil 3 times na mas mabilis mag-cool down yung kanyang makina plus dadagdagan mo pa ng liquid cooled. Kaya sa long ride natin ay hindi ka papabayaan ni Sniper 155. Dito naman nakapwesto yung kanyang radiator. Medyo mataas na rin. So parang almost isang dangkal yung layo niya dun sa kanyang fender. Kaya naka-cover siya. Hindi basta-basta tatalisikan ng mga putik yung kanyang radiator. Yung kanyang cowling mapapansin natin dito, may butas for aerodynamics yan. At saka, nakakatulong yan mag-cool down ng makina. At walang frame na pupuntahan ng putik. Try naman natin i-check yung kanyang mga ilaw, turning lights at yung kanyang daytime running light. Yung kanya pong headlight ay hindi natin matatry kasi ilaw lang yan kung umaandar yung makina. Start natin yung kanyang ignition yan. Automatic headlight on na siya. Yung dimmer niya yan, napakasungit. Napakaganda ng kanyang LED. Turning lights niya, check natin. Ayun, so dito yung kanyang turning lights, nasa baba. Yan yung kanyang harap, check natin yung sa kanyang likod.
Yan yung itsura niya. Turning lights niya dito sa kanyang likod ay bulb type pa rin siya. Dito naman sa kanyang side, iisa lang yung decals niya magkabilaan na pareho. Merong emblem dito ni Yamaha fuel injection na nakalagay dyan at sniper na napakagandang decals kasi kapag nandito ka, mabubuo siyang sniper, no? Dito naman sa baba niya may gray, Yamaha, and Daisil. Siyempre, 6-speed na to para mas mabilis yung motor mo at hindi hirap yung makina. Isa naman sa nagustuhan ko dito, may cowling na dito at saka meron pa siyang extension dito sa kanyang ilalim. Mukha ngang pag dito mo siya tititigan ay pang racetrack ready or pang racetrack look. Puntahan naman natin yung kanyang handlebar. Dito sa kanyang left side, meron tayo ditong button para sa kanyang dimmer at yung kanyang passing light, so sobrahan mo lang yung kanyang low. Yan, meron siyang passing light, meron din tayo ditong turning lights button at syempre yung kanyang busina. Doon naman sa kanyang right, makikita natin dito yung kanyang kill switch. Meron din tayo ditong built-in na hazard light. At dito sa kanyang pinakailalim yung kanyang push start button. Na ito lang yung way para mapaandar natin si Sniper 155. Pero yung iba, ang diskarte nila kung nalulowbat yung battery ay kinakadyot. Ilalagay mo lang sa first gear, saka mo iikutin yung gulong o kaya papagulungin mong ganyan. Sabay bitaw ng clutch, aandar na yung makina mo. Pwedeng-pwede naman kasi manual pa tong si Sniper 155. Ang pinaka sobrang halata na nagbago dito sa Sniper 2024 ay itong kanyang visor na dito. Sa kanyang itaas, mas pointed na, mas mahaba. Check naman natin guys yung kanyang meter panel. Ayan. Fully digital. Very short lang yung kanyang animation. Ang mga makikita natin ditong indicators, light indicators, neutral, check engine, high beam indicator, check natin. Hindi nagana yung headlight niya kung hindi umaandar yung motor. So makikita natin dito, yung kanyang turning lights, ayan, magkasama. Nandito sa upper left yung kanyang gearing. Ito yung kanyang RPM, speedometer, odometer dito, at syempre, fuel gauge dito. Ang pwede nating i-select dito ay trip meter, saka yung kanyang gas consumption. Pwede nating i-check yung kanyang gas consumption per liter. Iba pang makikita natin dito ay may naka-emboss na rin dito na 1.5 VVA. Dahil nga may hazard light na to na built-in, check natin yung kanyang hazard light. Ito, dito muna tayo sa kanyang harapan. Right, sa likod naman, ayan yung itsura niya dito. Yung kanyang namang tail light, i-appreciate naman natin. Ayan, napaka-slim lang nung kanyang tail light. Ngayong 2024, ang nirelease ni Yamaha na Sniper is standard at saka si special. Ito yung standard natin. Naka-mechanical key pa rin. Meron tayo ditong shutter lock at syempre, dito mo na rin bubuksan yung upuan mo. Kasi centralized na, hindi mo na kailangang bumaba saka bubuksan yung upuan mo. Counterclockwise mo lang siya. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Naka-semi-step seat na siya. Mataas rin yung kanyang upuan for the pillion ride. Na maganda naman yan para makakita ng view yung angkas. Dito makikita natin two-tone yung kanyang upuan. Ito naka-anti-slip na rin. Same dito sa kanyang pillion seat. Pag-usapan naman natin itong kanyang makina. Ito ay 4-stroke single overhead cam. Pero naka 4 valves na to. At syempre naka-liquid cool na din. Additional features nito na dati nasa big bike lang, ngayon ay nandito na sa Sniper 155 ay yung kanyang assist and sleeper clutch. At syempre, meron na rin tong VVA, variable valve actuation. Kasi naka 2 cams na to, yung isa responsible sa low and mid RPM na parang booster, no? Tinutulungan niya yung makina para malakas pa rin yung kanyang bira. At meron din yung second na responsible naman sa high RPM. Kaya naman, kapag isasagad mo yung motor na to ay sobrang lakas pa rin yung kanyang sipa. Sa kanya namang maximum power, meron tong 13.2 kW at 9,500 RPM. Sa kanya namang torque ay meron tong 14.4 Nm at 8,000 RPM. Sa mga underbone na nasa market ngayon, isa sa Sniper 155 sa may pinakamalakas na makina. Isa sa mga factor naman kung bakit magandang kunin si Sniper 155 ay fuel efficient din to, na kayang umabot, yung pinakamataas ay 46 kilometers per liter na yung kanya namang fuel tank ay 5.4 liters. Ayan. So napakaganda na rin, fuel efficient rin kahit na naka-single overhead cam at 4 valves si Sniper 155. Pero yung fuel efficiency niya ay nakadepende pa rin yan sa'yo kung gaano mo laruin yung kanyang throttle o yung throttle habit. Sa slim naman ng motor na to ay meron pa rin tong 4.6 liters ng air cleaner na nakakatulong naman yun lalo na pag nag high speed ka. Kapag nag-open yung throttle mo,
mas malaki o mas maluwang yung kukuhanan na hangin nung kanyang engine. Punta naman natin itong kanyang taillight. Super pointed. Isa yan sa nagustuhan ko kay Sniper 155. Ayan, super pointed na. At kung dito ka naman sa kanyang likod ay napakataba nung kanyang gulong. At yung iba, mas tinatabaan pa kasi napakaganda rin namang tingnan. Mukha siyang big bike. Yan. Or big bike concept, ginagawa nilang ganun. Dito naman sa ating pipe ay may super haba ng hip guard dito na nakakatulong naman na hindi mapasok tayo ng mga driver at saka ang iyong pillion ride. Mula dito hanggang dito, plastic lahat yan nabuo. Itong kanya naman pipe cap or yung kanyang end cap dito, kulay silver pa rin. Ang size naman ng gulong natin dito sa likod, mataba na rin, 120/70 by 17. Braking system naman natin dito sa likod, kulay gold yung kanyang single path caliper. Dito naman tayo sa kanyang chain. Pag-usapan naman natin yung kanyang stock na sprocket. Ang size ng kanyang stock na sprocket is 46. Pero super impressive na rin kahit na napakalaki ng kanyang sprocket. Dito sa kanyang likod, yung stock na takbo niya is 120 plus. Paano pa kaya pag mag-upgrade ka ng kanyang stock sprocket? Suspension naman natin, monoshock dito sa kanyang likod. Kulay gray yung kulay niya. Sa height naman nating 5'6", i-check naman natin yung comfort natin dito kay Sniper 155. Subukan natin ibaba. Yan. Pakiramdam natin dito ay super gaan lang din. Napakagandang dalhin nito kahit sa traffic. Yan. Unang upo natin, pansin natin, medyo may laban yung kanyang foam sa kanyang upuan, no? Pero nakakapag-adjust tayo dyan. Yung kanyang suspension sa harap, nagpi-play. Yung kanyang likod, nagpi-play din. Sa tingin ko dito, napakaganda nito i-drive kasi napaka-responsive nung kanyang suspension. Mga levers naman natin dito, malambot din. Okay na okay. For long ride naman, mas maganda yung ergonomics nito at mas lapat tayo dito. Para sa akin naman, kung may long ride ako na leading na underbone o kaya pipili ako ng leading underbone na mas maganda sa long ride, ay pipiliin ko si Sniper 155. Bakit? Yung kanya kasing gulong ay matataba at pwede mo pang tabaan. Mas comfortable ako na mas malaki yung nakakapit na rubber sa pavement. Dahil nga, mas maganda yung friction niya. Lalong-lalo na pag bumabanking ka, mas maganda yung banking yung mga matatabang gulong. Sa height naman natin na 5'6" ay tiptoe tayo. Sa gaan naman, kayang-kaya to ng mga babae. Pero sa power lang ay super powerful na rin to. Ito ay pinagalong power at saka beautiful design. Sa looks naman ay super pogi. Ayan, nakaka-pogi rin siya. Ang nakikita ko lang siguro na magandang upgrade dito ay yung kanyang turning lights na naka-bulb pa rin. Siguro mas maganda, LED na rin. Saka wala tong charging port. SRP naman natin dito sa Sniper 155 2024 version ay 125,900 pesos. Ito po ay yung non-ABS. For installment, ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. Available naman to sa lahat ng Yamaha dealers nationwide. Pwede kayong ma-inquire dito sa ilalagay kong number, FB page o kaya Facebook at saka yung kanilang email. Kung trip niyo po yung mga ganitong video, nag-aabang kayo ng update sa mga bagong lalabas na motor, naghahanap kayo ng murang motor, ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel o support na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay ilalagay ko na lang po dyan sa description sa baba. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Sniper 155 2024? Ang inyong mga nasa isipan, pa-comment na lang po sa comment section below. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching, ride safe!